kanina sa hearing, meron pang lumabas na mga bagong biktima. At ito mga kotsero, nagsalita sila tungkol dun sa, saan ba to? Sa Children of Joy something Foundation. Ano nangyari? Papakita ko sa inyo yung balita. Former Kibuloy Foundation Director links KOJC to 100 fake marriages in Canada. Diyos ko, akala ko sa Amerika lang, may Canada din pala. May Canada din pala na scam. My goodness. Panoorin natin yung balita, guys. Ito, ewan ko lang ha. This is on top. Mga kotsero, again ha, this is on top. Dagdag pa to doon sa mga kabalbala na ginawa niya sa Amerika. So now we're talking about 3 countries. We're talking about America, Philippines, and now may Canada. Anak-anak, tipakulong talaga. Nasa lupa ka pa, sinusunog na kaluluwa mo sa impyerno. Hanggang saan na ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ? Mo, hayop ka? Diyos ko. Ni Pastor Apollo Kibuloy, umabot daw sa puntong nameke ng charity group, nameke ng kasal at kinalimutan pati sariling pamilya. Sa front line ng balita niya, si Mean Los Baños. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Isiniwalat yan ng mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagdinig ng Senado. Kabilang si Reynita Fernandez, isang Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom. Mga walang mukha to, Kibuloy. Nagpakita sila ng mukha. Ano pa irereklamo nyo? Alam nyo mga kotsero, talaga, pwede lang talaga. Tuloy natin. Of Jesus Christ o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars. O higit. Tama, Tess Villanueva. Walang mask, walang muka. Nakakatakot pag walang muka, no? Slenderman. Sorry na agad. Anyway, nanggigil ako eh. Gigil ako dun sa, Diyos ko, nanggigil ako dun sa unang statement eh. Pati OFW, binibiktima eh. Nyet. Grabe to si Kibuloy, sobra. Matuloy natin, sorry. Noong 2016, nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars o higit 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars, katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Pakapala na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila. Anong kota? Bakit may kota? Namamalimos din siya sa Singapore? Ito pala. Ba't may kota? Wait. Empleyado na siya. Empleyado na si ate. Sumasahod na siya ng 41,000 a month sa Singapore. Tapos may kota pa siya na 500,000. Ni Pastor Kibuloy, dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. Oh my God. The Lord hides reward to him with all our blessings reward him. So because of that,
I lost my house because hindi na ako makabayad na akong bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot because has never been stopped of the giving. Pag magiging party po kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically. Oh my, this is a scam. Oh, this is a scam. Scam artist si Kibulok. So yung tithes niya may quota. Sinusunog na talaga kaluluwan sa impyerno. Buhay pa siya, sinusunog na kaluluwan sa impyerno, mga kotsero, promise. Alam niyo mga kotsero, biblical naman yung concept ng tithes. Biblical yung concept niyan. Nung sa Old Testament, 10%. So lahat ng ano mo, lahat ng income mo, magbibigay ka ng 10% sa simbahan. Kasi ang ano niyan, ang logic kasi niyan, hindi naman nag-uutos si Lord ng walang logic eh. Ang logic kasi niyan, mga kotsero, yung mga pare sa templo, wala silang work. Hindi sila nagwo-work. So, nabubuhay lang sila doon sa 10% na tithes. Doon sa ikapo. Doon sila nabubuhay. Kaya inutos ng Panginoon doon sa Old Testament, lahat yung ikapo ng inyong mga kinikita, ibigay nyo sa simbahan. Kasi wala silang pagkain, wala silang pera. Yung mga pare, well, they're not priests, but yeah. Sige, for the sake of para maintindihan natin. Yung mga pare sa simbahan, walang pera, hindi sila nagwo-work. Ang work lang nila, magsilbi sa templo. Wala nang iba. That's it. So, kaya merong ikapo. Nung New Testament, binago yan ni Jesus Christ, the New Testament. Oo. Ang ginawa ni Jesus Christ, ang sabi daw sa batas ni Moses, ang sabi niya, magbibigay ka ng ikapo sa simbahan. Pero ang utos daw ni Jesus Christ, ganito, now I command you, ibigay mo kung ano ang maluwag sa puso mo. Yun ang inutos. Binago yan ni Jesus Christ sa New Testament. Ngayon, mga kakotsero, etong si Pacquiao, kailangan, 12% ng, 12% ng monthly? Sa kanya umabot doon ng 500,000 halos eh. Doon sa isa eh. Tapos anong kapalit? 10 years of blessing spiritually and physically? What the F is that? Biblical din kasi talaga yung tithes. Totoo yung konsepto na yan. Ako naniniwala ako sa tithes. Kapag binibigay ko yung tithes ko, bine-bless din talaga ako ni Lord. Naniniwala ako doon kasi nangyayari sa akin yun. Pero anong kalokohan to yung 10 years na yan? Walang ganun. Wala sa Bible yun, guys. Walang ganun. Scam to. Scam. Ginagamit niya yung religion para makapang-scam. Nakakagalit. Imagine, nawala ng bahay si ate, yung kanina. Ano pangalan niya? Si Renita. Ayan, Nangutang pa. Nangutang pa ng pang-tithes. Tapos anong sasabihin ni Kibs dyan? Hindi ko naman sila inutusan, binigay nila sa akin yan ng maluwag sa kanilang puso. Pag magiging party po kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the 7 generations of our families. Sabi ko niyan, ang ganyan. Kaya po, ginagawa po namin lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Utos din daw yan ng pastor. Sinasabi nila, huwag sasagutin yung mga pamilya na nanghihingi, na tumatawag, because the real family is the kingdom only. That's the fact. Sino sabi sa'yo?
Sino ba sabi sa'yo, Kibuloy? May iba dito, wala din na nila sinasagot yung mga tao Oh my God. ng family kasi wala na silang pera. They only give it all. They don't even own their time. They don't even own their themselves. Gaya ni Fernandez, meron din daw kota ang dati ring miyembro ng KOJC na tumistigo sa pagdinig na si Dindo Makiling. Nagtatrabaho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy 165,000 every night. So let's say we have 30 nights, 'di ba? 30 na lang conservative. 165,000 times 30. 4.9 million a month. $4.9 million a month. Attorney Roque, ano masasabi mo dito? Foundation 4.9 million a month? Tapos forced labor? na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon. Pero ang totoo, para raw ito sa panggasolina ng jet ni Kibuloy. Oh my God, ang tigas ng mukha. Tigas ng mukha, sobra. Nasakay rin daw sa jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestiyon ni Makiling ang layunin ng Kingdom of Ayun, doon naalala nyo nung nahulihan siya ng $350,000 sa loob ng jet. Baka malamang to yun konektado yun dun Jesus Christ. Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod. Marriage fraud. Sumunod po ako. Pakasal. Di ba ano yan? Ganyan din yung kaso na sa States. Merong marriage fraud na yung mga high earners daw niya, high earners ni Kibulok na nasa Amerika, pinapakasal niya sa mga citizens na members din ng church. Para makapag-stay sila sa Amerika ng matagal, makalikom pa na mas maraming pera para kay Kibulok. Meron pong kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada. Ang mga kaso ni Fernandez at Makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Grabe, no? Ibang level to si Kibuloy. Alam niyo mga kotsero, it's bad enough na nag-human trafficking ka. Masama na yun Masama na rin. Ito na lang. Masama na nga yung ginagamit mo yung pangalan ng Panginoon para makapang-scam mo. Masama na yun Dinagdagan mo pa ng human trafficking. Dinagdagan mo pa ng money laundering. Dinagdagan mo pa ng marriage fraud. Dinagdagan mo pa ng ng rape. Dinagdagan mo pa ng child sexual abuse. Tapos po proteksyonan to nila Robin Padilla. Ito mga kotsero, nakakita ako kahapon. May nagsend sa akin ito kahapon Pero hinanap ko yung original video. Hindi ko alam kung napanood nyo na to. Ayan Kingdom of Jesus Christ yan namamali mo siya sa UK. Ito yung video. What's that? What's what? What's this? Big custody. What's this all about? From the big custody. From KGC. What is KJC? Children's Joy Foundation. I'm sorry? From the Children's Joy Foundation. I'm sorry? Children's Joy Foundation. Children's Joy Foundation. What is the meaning of KJC?
between custody agencies. From the Children's Tree Foundation. No, KJC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ for Children's Tree. So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Yes. Or this is under the Children's Tree Foundation. So do you have a permit for that? To where? Where's your permit? Can I have your permit? Yeah. 30 numbers. No, your permit. What's your name? Alright. So your permit, please, sir. Do you have any permit to show it to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? This is collected for This is the victim of flash flood that was 3 years ago. Then until now, you are asking here. Is that correct? collecting for London. Now, where is your permit? Can you give me your permit No, sir. But that you are allowed to do that here? this day for this day. I'm sorry? For this day. For this day. What do you mean for this day? To allow Wala daw siya permit, pero pagbigyan na lang daw siya for this day. Nakakaawa din to eh. Alam niyo kung bakit? Pinapunta siya dyan ni Kibuloy mula sa Pilipinas. Pinapunta niya to, etong mamang to, para mamalimos. Kawawa rin to eh, si kuya, etong Carlo something. Ayun yung ID niya eh. Kawawa rin siya eh, kung tutuusin. Baka hindi naman niya alam yung criminal enterprise ni Kibulok eh. Baka para sa kanya, sa utak niya, nagsisilbi ako sa tunay na Panginoon sa utak niya. Kasi hindi niya alam, yung pinagsisilbihan niya, con artist pala. Sana lumabas to si kuya. Labas ka sa hearing, kuya. Kasi viral ka na eh. Kakainis. to allow to collect. Kuya, hingi ng permit. Pilipino po ako. Pilipino ka din. Asan po yung permit ninyo? So wala sir, mali ngayon ng ano. So wala kasi nga pinutusan kayo ni Pastor Kibuloy habang nagpapahinga siya sa Davao. Pinapayaman niyo si Pastor Kibuloy. Sa Japan, ano po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Wala akong may papakita sa akin, kuya. Wag yung pagyamanin, kung ako sa'yo, payo ko sa'yo, magsuri ka, kasi si Kibuloy, bula ang propeta yun. Pero nga, noong kumandidato sa presidente yung hinulaan niyang mananalo, magiging presidente, sino yun? Pero ang nanalo si Pinoy, di ba? Di ba? Kasi wag maniwala kay Kibuloy. Kung ako sa'yo, payong kabayan, payong kapatid, pinayayaman mo si Kibuloy. Habang ikaw nagpapagod dito, si Kibuloy nandun, ha? Naka-upload ko to, Brad. Ito yung kaso sa States. So yun yung example ng ginagawa ng mga pinapadala niya sa States. Ito sa UK to eh. Ito sa UK to. Sa UK to naganap. Pero ito sa US naman. Kapag hindi raw sila nakakakota, ginugulpi sila. Ayan, no? Sana yun? Ito yung ito sa US to, kanina yung kinukwento sa Canada. Ayan, no? In order to traffic KOJC workers into the United States to solicit for KOJC administrators, including defendants Kibuloy and Dandan, fraudulently obtained United States non-immigrant visas for KOJC workers by falsely representing in visa applications. Tapos meron pang ito isa.
KOJC administrators maintain the legal immigration status of workers who prove capable of meeting daily cash solicitations by fraudulently obtaining student visas for such workers or by forcing them to enter into sham marriages with other KOJC workers who had already obtained US citizenship. Ito, yung sa pastoral. So, napag-usapan na natin to before. Alam na natin yan. Saan na yung ano? Sa abuse. Wait. Titingnan ko. Hanapin ko lang sa abuse. Marriages. Currency transaction. Ayan. Defendant Kibuloy would threaten and physically abuse victims who attempt to leave KOJC or were not available to perform night duty. Ito, night duty pa to. Ito namang isa, oh. KOJC workers who failed to meet their daily solicitation quotas were often punished by KOJC administrators, including defendants Salinas and Estopare, by being yelled at, shamed, berated, physically abused, or forced to fast, i.e. abstain from food, while being locked in a room at the KOJC compound. No wonder tinawag siyang criminal enterprise. So itong si Kuya, biktima din to. Dinala siya sa Amerika. Akala niya, nagsisilbi siya sa Panginoon. Mission trip, mission trip, something. Kasi, iniisip niya, nagsisilbi siya sa Panginoon eh. Gusto lang naman niya makapunta sa langit. Yun lang naman gusto niya eh. Hindi niya alam, pagdating niya sa Amerika, gagawin pala siyang tawag dito, representante ng donation. Tagalimos. Gagawin pala siyang tagalimos para kay Kibuloy. Para meron siyang panggas sa eroplano. Tigas ng mukha. Tapos pagtatanggol ni Robin Padilla, pagtatanggol ni Harry Roque, pagtatanggol ni Sal Panelo. Buti sana kung sila yung abogado or pa-part sila ng legal team. Again, mga kotsero, kung part sila ng legal team ni Kibuloy, maiintindihan ko. Walang problema doon. Kasi trabaho nila yun. Na protektahan yung interest ni Kibuloy. Kaso nga lang mukhang hindi mukhang voluntary to . Senator Robin, last mo na to. Hindi ka na makakaulit. After 6 years. Pinagtanggol pa. Goodness. Kapal ng mukha ni Gibbs. Sobrang kapal ng mukha ni Gibbs. Ni Kibulok. Buhay pa siya, sinusunog na kaluluwa niya sa impyerno. Sana talaga makakuha ng hustisya yung mga biktima. Maski itong si Kuya na hindi niya alam na biktima siya. Sana makakuha rin siya ng hustisya. Kasi alam nyo mga kotsero, itong mga to, sincero lang sila sa pananampalataya nila. Gusto lang nilang mag-practice ng relihiyon nila. Tapos merong isang Pacquiao, Pastor Apollo Carion Kibuloy na nag-take advantage sa pananampalataya nitong mga to. Anyway.
Sana talaga makakamit ng hustisya itong mga biktima nato. Sana talaga. Sana maparusahan talaga sana mapatunayan. Number 1, sana mapatunayan sa korte na siya talaga ang may sala sa ganyan. At pangalawa, sana pagdusahan niya ng matindi. Pagdusahan niya ng matindi. Yung pinagagawa niyang kalokohan. Sana hindi muna siya mamatay. Masyadong madali yun. Masyadong mabilis yun. Masyadong mabilis yun. Sana hindi muna siya mamatay. Sana dumaan siya sa litis, ma-detain siya, mapatunayan siyang may sala, tapos makulong siya. Kung hindi man siya mapatunayang may sala, ayun lang. O di mali ng akusasyon. Kaso ang dami niyang haharapin. Merong Senado, may House of Representatives, merong korte kasi magpa-file si DOJ ng kaso, at meron pang US District Court. Napakarami niyang haharaping korte. But anyway, mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?